Ngayong araw, pag-uusapan lang natin kung accurate na ba yung mga information na nakikita natin sa internet tungkol sa panibagong LPA na babantayan natin sa susunod na linggo. Ayon po yan sa Pag-asa sa 24-hour Tropical Cyclone Formation outlook nila, wala pa tayong LPA na binabantayan as of today. Ibig sabihin, wala pang sama ng panahon, wag po muna tayong magpanik ngayong araw, wala pa naman na LPA na binabantayan ang Pag-asa. Asahan lamang yung mga pagulan dulot ng shear line at ang mga thunderstorms posible sa hapon at gabi. Okay, so ngayon titingnan naman natin pagbabasihan natin yung mga weather models. Pero paalala lamang, kapag tayo nagbo-monitor ng mga potential na low pressure area or circulation, make sure maraming mga weather model ang tinitingnan natin, hindi lamang isa, para sa accurate information. Pamantayin natin yung LPA. Posibleng yung LPA dito sa may banda ng north of Guam after 2 days. Posibleng ito ay between Friday or Saturday. Yung LPA na to, posibleng dalawa kasing scenario yan. Yung LPA na to ay nasa may north of Palu pagdating ng Sunday. Posibleng lumapit ito sa bansa, maaaring magpaulan yung LPA or low level circulation sa Visayas at northern Mindanao. Habang tumatawid ito ng Visayas possibility, kalat-kalat yung forecast. Kalat-kalat yung possibility na forecast track niya. Ibig sabihin may possibility dumaan ito ng Bicol region, ng Catanduanes, Mindoro province, or meron din tayo na north of Mindanao na possibility pagbabago sakali mag-iba yung potential na LPA natin. Sa West Philippine Sea, meron isang weather model na nagpapakita na 50-50 yung possibility ng formation nitong LPA habang ito'y tumatawid ng Visayas or bago itong maglandfall ng Visayas or Mindanao, ay nasa 50% chance na magiging ganap na bagyo ito. Sa ngayon, malabo pa kung gaano kataas yung probability. Pero sa ngayon, mababa pa ito. Pero makikita rin yung isa sa mga weather model din na posibleng maging bagyo ito pagdating ng West Philippine Sea na. So makikita rin nyo, kung sakaling maging bagyo yan, Verdena or Verbena yung susunod na pangalan na nakalista na pag-usapan naman natin yan nitong mga nakalive. Okay, so we could check naman sa next weather model na binabantayan natin, which is GFS na karaniwan. Ito talaga yung ginagamit. Pero of course, accuracy nito hindi ganun kataas. Lagi po yan nag-iiba yung scenario every 6 hours. So tingnan natin, within next 2 to 3 days ay may LPA na rin tayo nakikita dito sa screen sa monitoring natin. Then pagdating ng Saturday to Sunday, posibleng lumakas yung low level circulation o yung LPA at may potential na maging bagyo dito sa GFS. Maaaring itong circulation na itong binabantayan natin, posibleng magpaulan dito sa Visayas at Mindanao. Makikita ninyo na yung kanyang mga pagulan, medyo madami-dami yung mga pagulan na ito at yung pressure niya is around 982. Ibig sabihin, posibleng lumakas yung low-level circulation, not just a tropical depression, pero posibleng severe tropical storm yung lakas noong pinapakita dito sa weather model ng GFS. Posibleng tumawid yung low-level circulation dito sa may Visayas at Bicol region. Makikita rin yun, nagpakita rin yan doon sa isa nating binandayan doon sa may Google DeepMind. Yung plot area ay meron din sa Visayas, sa Bicol region at may Moropa kapag sakaling magbago yung forecast. Makikita rin nyo, posibleng magpaulan ito at malakas din yung shear line. Hindi lamang yung circulation ng potential na LPA o bagyo, kundi may possibility din ng shear line. So ang conclusion ng ating update ngayong araw sa mga models ay 50% chance na maaaring magkaroon tayo ng potential na bagyo sa susunod na linggo. Pero yung tumataas na yung probability ng pagkakaroon ng low pressure area sa mga susunod na araw within 2 to 3 days. Pero yung intensity at forecast track sa ngayon ay hindi pa natin masasabi at maaaring magbago pa yung information na nakuha natin ngayong araw. Mag-ingat lamang po sa mga information at sa mga nakikita nyo po sa online. Make sure na i-verify nyo po kung anong weather model ang gamit nila. Ito po muna ating latest dito sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.